Hello, good morning po. So, andito na naman po tayo para mag-harvest. Kasama ko na naman po yung anak ko. Bali, pang 10 harvest na po natin. So, kahit pa paano po ay meron pa namang bunga po yung ating ampalaya. Sige na, i-harvest doon. So, happy Sunday po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-umpisa, shoutout po sa lahat po ng mga nag-subscribe po sa atin. At maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta po sa aking channel. Yan. So ngayon po ay linggo, walang pasok, kaya sinama ko po yung anak ko. Bali, 3 po kami. Nag-harvest po kami. Tapos yung panganay ko po ay nag-grass cutter. Kasi kahapon po ay hindi natapos. So ito na po yung mga gilid. Ayan, okay na, nag-grass cut na po natin. Ayan po. So mamayang hapon baka mag-abono po tayo dito, baka mag-drench po tayo kasi hindi po umulan. Pero yung gagamitin po nating abono, bali 1620 lang po saka sulfate. Hindi na po tayo magamit ng ng triple 14. Kasi sa observation ko po kapag palaging triple 14 po ay mabilis po siyang mag-crack. Ayan, ito mo medyo maganda na po, kahit ganito na ay okay pa rin siya. Hindi gaya po ng triple 14 na maliit pa lang po ay nagka-crack lalo pag marami po yung ginagamit natin. Pero nakadepende naman po yan sa lupa siguro, kasi hindi naman po tayo para-pareho ng tinataniman. Yung sa akin yun naman po yung observation ko lang po dito sa aking taniman. And so puro 1620 lang po ako, tsaka 2100. Ha? Why naman? Butang ito man, ang buliid yan. Ito ya, durong mga nylon. Ito yung ano pa eh. Ito yung ang mga nylon, ito blanak na utod-utod daw. Giya ganyan may giyaman no. And naputol po yung aming nylon. Kasi maliit lang pong nylon nilalagay po natin. Wala kasing malaki. Hindi na kaya. Yo, duro pa digit bunga na. So yung iba dito po kahapon ay nadali po natin ng grass cutter kaya namatay. Ayan o. Ayan. Putol. Hello kaw ah. Ayan. So maganda po ngayon dahil wala po tayong issue ng bacterial wilt. Yung issue lang po natin ay nabansot po yung ating ampalaya. Hindi masyadong lumago talaga. Yan o, titira na naman ng aphids. Pero kahit pa paano ay nagbibigay naman po siya ng bunga. So kailangan lang po nating lumipat na naman po ng taniman para madibago na naman po yung ating pananim. Kasi pag ulit-ulit na hindi na talaga maganda. Pero kahit sa 3 tanim kahit pa paano namumunga din. Tanti po na pabunga po natin. Patuloy pa namang nagkakaroon po ng mga branches taas. Sinak. Ito mga maliliit. So yung reject po ay nasa 20 pesos po yung kuha. So ganun pa rin po yung presyo natin, 35 pa rin. So sige lang, importante may income po tayo dito kahit pa paano, kaysa yung wala talaga. Ayan. So maganda talaga pag nag-grass cut. Yun nga lang, yung dito sa puno ay hindi talaga makuha. Ayan. Kasi pag talagang pipilitin ay siguradong mapuputol. Kaya yung iba kahapon ay nadali po natin. So okay pa naman yung bunga. Meron pa. Pakunti
konti-konti lang po. Hindi mo malambot na. Yan, dito medyo makapal. Ano, may mga toy-toy pa siya. Ano, ayan. Ganda pa ng talbos. Kahit pa paano ay tumatalbos pa rin, gumagapang pa rin. Ang ganda talaga tingnan pag malinis eh. Hindi kaya ng dati eh, napakadamo. Kaya yung binibigay po nating abono ay yung iba po ay damo din yung nakikinabang. Kailangan talaga malinis yung kanyang puno tsaka yung paligid niya talaga. Para kapag naglagay po tayo ng abono ay solong ma-absorb talaga ng ating pananim. Wala na po siyang kaagaw. So ganito lang po, update lang po muna. So hanggang sa susunod po, happy Sunday sa ating lahat and God bless po. Happy farming.